Okay, magandang araw muli sa ating lahat at salamat muli sa mga pagsusubscribe niyo po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-hit ng subscriber button, notification bell, and mag-like na rin po at mag-comment. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating channel. Nawa po mayroon kayong natutunan. Ngayon lang po ay same lang area po tayo. Parehas lang po tayong areang pinagsisiran at para gusto kong makita niyo po kung paano ba talaga paano ginulo o parang gumawa ng mga Japanese ng mga markers na nakakalito. So mapapansin po natin, di ba? So sa mga markers pa lang dito, ang dami na pong ibig sabihin. Okay, katulad niyan, iba po yung ito na naman po, 'di ba? Yung sabi ko nga, yung yung marker doon, iba tinutukoy niya doon. Yung marker rito, ito rin yung clue. Yung marka na to, okay, i-clue yan para doon. Pero sa itong duck or chicken na to, o sabihin natin chicken talaga, mas pabor ako sa chicken, ay marami na pong sinasabi. Hindi lang po iisa. Hindi ginamit ito na hindi isa lang yung tinutukoy na deposito. Kasi yung ulo niya, meron siyang tinutukoy muli doon. Meron siyang tinutukoy muli doon sa banda doon. Okay? Doon may tinutukoy. And then, at the same time, ito, yung buntot nga sabi ko nga noon, ay meron tinutukoy din dito sa kabilang bundok. So yung deposito, meron din pong deposito doon, banda na sinasabi niya. And then, ito, kung napapansin po natin, ay meron din po tayong marker rito. Yan po ay papunta rin, ang direction din po niya ay papunta doon. Okay, so makikita po natin yan po ay nagsasabi po din na may deposito doon banda. Okay, so bandang east po. Okay, so nakita na po natin. So tingnan natin, so itong marker na to, marami rin siyang sinasabi, kaso lang magkakaiba po yan, kaya minsan nakakalito talaga ang pag-treasure o pagbabasa ng marka, kasi pag pinaghalo-halo mo yan, iba-iba yung tinutukoy nila eh. So kailangan mag-focus ka muna sa isang direction or sa mga clue na pwedeng magkakasama para magturo po ng isang lokasyon. So kaya ganun po ang bababasa, kaya paghalo-haluin mo talaga ay nakakalito kasi magkakaiba yung direksyon yung tinuturo niya. Kaya ang gagawin mo, maghanap ka ng mga marka na yung ituturo nila ay iisa. So ganun po ang clue para makita mo po, matukoy po natin yung dig spot. Kasi para pagka for example, ito kasi katulad nito, mayroon po siyang tinutukoy. Itong marka na to na isa, ito meron siyang tinutukoy doon, at ito meron din siyang tinutukoy doon. So isa lang po yung pinopoint nila. So mayroong deposito dyan sa east na yan. Yan po ay malaking deposito, at sa ganyang area na pabundok ang style, tawag ito, yung terrain po niya ay paakyat kasi bundok nga yan, ay tinitiyak ko po yan ay nakatunnel po yan. So malamang itong tinutukoy nito ay entrance lang ang tinuturo nitong dalawa, or mga markers din po dyan. Kailangan mong halugarin dyan na tignan kung anong mga marka dyan, mga clue kung saan ka mag-ukay at kung saan yung entrance. So yun po yun. So makikita po natin na kailangan nating talagang marunong talaga magsumuri ng mga markers na tutukoy sa isang spot, para hindi tayo malito. Kasi pag pinaghalo-halo po natin katulad dito, pag hinalo-halo po natin yan, yung direction niya papunta ganun. Tapos papunta ka rito. Pag nakita mo tong marka na to, minsan sabi mo, ay
ito siguro yung tinutukoy niya. So, ano nung gagawin mo? Pupunta ka na naman po sa direksyon na ganun. Pagpunta mo na naman doon, pwede naman. Kaso nga lang, magdadalawang isip ka na tuloy ulit. At tignan mo ulit yon, di ba? Pero at least, pagka ito yung tinignan mo, at saka ito yung tinignan mo, at isa yung direction, ibig sabihin, may tinutukoy siya dyan. Meron siyang sinasabi kung anong meron dyan. So, yun yung pupuntaan mo. So, pero kung ang pinansin mo ulit, di ba? Ayun ulit. At pinaghalo-halo mo yung mga marker, papunta doon. Saan kaya ang titigil? Doon? Hanggang doon? So, mahirap na, ano? So, yun yung kahirapan. Yun ang medyo mahirap talagang basahin ang mga marka pag pinaghalo-halo mo na lahat at hindi mo alam kung paano siya gamitin na yung mga marka. So, mahirap po yun. So, yun talaga. Ang galing talaga ng mga Hapon na para malito yung isang naghahanap. Kahit alam mo pa yung mga marka, kung hindi mo alam kung paano i-apply ito sa area, ay nakakalito talaga. Dahil alam ko yan kasi nga doon nga tayo nanggaling. So, ilang beses din po akong nalito. Okay? Sa awa lang ng Diyos kung bakit natin naiintindihan, unti-unting naiintindihan. So, makikita po natin yan yung araw, patukoy rito sa may entrance. Siyempre, yun. Okay, so yun po. Sana mayroon kayong natutunan muli sa konti nating video. Pero bago tayo magtapos, mapapansin po natin ito rin po. Isa rin po itong clue. Kung mapapansin po natin yan, tignan po natin yung side ng bato, yung tapyas na yan, yung tapyas po ng bato na yan, yung tapyas na yan. So makikita po natin dyan ang compass na po yan, 90 degrees. Yan po, 90 degrees. So going east po yan. So meron pong deposito papuntang east. So yan po yung clue na yan. Yan, papunta doon. At the same time, kung papansinin po natin dito, yung ulo na to, kung titignan natin, ay yung direction po niya ay, pero kung susundin mo ay ito, yan, yung ulo niyan, isa po yan ang tumutukoy doon sa may isang kinuhanan doon sa baba. Okay? At ang isa po ay ito. Ito rin po, clue din po yan. Yan ay naka-S din po siya. Yan. Naka-S po yung tawag ito. Yung tapyas na po yan. Ito po ay naka-S po siya. Yan. S direction. Yan. Okay, so yan po ay may sinasabi sila doon sa banda na yon. So may sinasabi siya po rin doon na puntaan at kailangan doon po mayroon pong malaking deposito. Okay, so ayan. Yan lang po ang ating i-share po ngayong araw na to. Maraming salamat po sa ating pakikinig. Thank you very much po. God bless.